Ang panimulang kwento ng Chapter 30. Sinalungat ni Su-hong ang atake gamit ang isang dambuhalang water dragon. Biglang muling umatake ang cultist nang may isang whip na lumabas mula sa usok. Sa mabilis na reaksyon, nasalo ni Su-hong ang whip. Marahas na nag-clash ang dalawang elemental strikes, na lumikha ng makapal na kurtina ng usok. Nagpasya siyang panatilihin itong buhay ng sapat lang para itanong kung nasaan ang iba pang mga demonic cult bases. Hinila niya ang whip ng may dambuhalang puwersa, na kinaladkad ang natatarantang babae sa ere ng diretsyo sa kanya. Nang pumasok ito sa kanyang range, nagpakawala si Su-hong ng isang brutal na suntok sa tiyan nito gamit ang kanyang cold fist technique. Na agad nagpabagsak sa kanya. Nakatayo sa harap nito, itinutok niya ang kanyang nagniningning na spear sa leeg nito at iginiit na malaman kung nasaan ang kanilang base. Sa takot at duguan, nagmakaawa ito para sa kanyang buhay at ibinunyag na ang base ay 10 kilometro sa hilaga. Nagpatuloy sa pagtatanong si Su-hong, inalam kung ilang Tier 3 fighters ang naroon. Inamin ng babae na mayroon silang 3 Tier 3 at 3 Tier 2 fighters. Kinakalkula ang kanyang progreso, na pagtanto ni Su-hong na isa na lang na Tier 3 cultist ang natitira. Ang pag-ubos sa iba pa ay magbibigay sa kanya ng mahigit 1,000 points. Sapat na para i-upgrade ang kanyang telekinesis sa Tier 2. Tumangging sumuko, muling humataw ang babaeng cultist gamit ang kanyang whip para lumikha ng distansya. Galit na galit siyang sumigaw na dumana si Su-hong ng isang malalang atake. Nakatakas si Su-hong, pero minaliit siya nito. Nag-trigger ang babae ng isang blood transformation. Tinubuan ng malalaking pakpak habang nagbabago bilang miyembro ng Heavenly God Race. Habang nakalutang sa ere, arrogante niyang ipinagmalaki na dumoble ang kanyang lakas at madali na niyang mapapatay ito. Hindi siya binigyan ni Su-hong ng pagkakataon. Agad siyang gumanti ng isang malakas na spear thrust, na nagpakawala ng dambuhalang haligi ng golden lightning na bumaon ng diretsyo sa dibdib nito. Habang naglalaho ang kanyang mutated form, hinugot ni Su-hong ang kanyang spear mula sa bumabagsak na katawan at malamig. At sinabihan itong ibigay ang kanyang mga points. Kinumpirma ng kanyang system ang reward na 208 points. Kaya naging kampante siya sa resulta. Samantala, sa cult's base, isang maliit na grupo ng mga trainees ang nahanap ang kanilang sarili na tuluyang napalilibutan ng mga kaaway malapit sa isang dambuhalang stone pyramid. Nagpanik ang mga nakulong na Hang City trainees, na pagtatanta na isa itong deadly trap. Sinumpa nila ang kanilang maling intel. Nang makitang kaharap nila ang isang malaking squad ng Tier 3 fighter sa halip na iilang Tier 2 lang. Malamig na inutos ng Blood Commander sa kanyang mga tauhan na i-execute ang mga intruders. Sabik na sumugod ang mga cultists. Nang mapansin ang 3 Tier 2 human geniuses, malisyoso nilang idineklara na babalatan nila ang mga ito ng buhay bilang mga sacrifices. Tumangging sumuko ng walang laban, nagsama-sama ang mga desperadong trainees. Nangako silang papatay ng hanggat makakaya nilang cultists. Nagtitiwalang ipaghihiganti sila ng kanilang Grandmaster. Mula sa itaas ng battlefield, kalmadong pinanood ng mga Grandmasters ang trap. May pagmamalaking itinuro ni Qing Shan ang kanyang 3 top Hang City geniuses sa kanyang karibal. Kinilala ni Qin ang kanilang katapangan sa pagharap sa mga kaaway na Tier 3. Plano ni Qing Shan na hayaang lumaban ang mga trainees para makakuha ng experience. At nangakong makikialam lang kung maging fatal na ang sitwasyon. Nang ngisi ng may kumpiyansa, sinabi ni Qin, Tianli kay Qing Shan na hindi na nila kailangang makialam. Itinuro niya na ang sarili niyang little monster na si Su-hong ay papasok na sa lambak para iligtas ang mga estudyante ni Qing Shan. Masamang tumingin si Wang Qing Shan kay Qin nang may kawalan ng paniniwala. Tinatanong kung nakainom ba ito. Kinutya niya ang baliw na ideya na ang isang hamak na Tier 1 trainee ay makapagliligtas ng kahit sino mula sa isang squad ng Tier 3 experts. Sa ibaba ng lambak, isa sa mga top Hang City trainees ang humakbang pasulong para takpan ang kanyang mga teammates. Matapang na idineklara na lalaban at mamamatay silang magkakasama. Isang cultist ang sumunggab sa kanila gamit ang nagniningning na pulang mga kuko. Tumatawa na wala ng takas. Naghanda ang trainee para sa fatal blow, tinatanggap ang kanyang katapusan. Bigla, isang bitak ng golden lightning spear ang humarurot lagpas sa mga trainees.
na marahas na nagpako sa cultist sa isang puno at agad itong napatay. Ang lahat ng natitirang mga cultists ay patay na. Ang mga natitirang cultists ay napatigil sa kanilang kinatatayuan. Galit na iginiit na malaman kung sino ang nanghimasok. Lumitaw si Su Hong sa harap nila sa isang kislap ng kidlat. Gamit ang kanyang lightning skill, sinunggaban niya ang dalawang cultists sa kanilang mga ulo at marahas na pinag-umpog ang mga ito. Umiikot, nag-ipon siya ng enerhiya at nagpakawala ng nakakasilaw na serye ng lightning punches. Na agad na nagpabagsak sa marami pang mga kaaway sa malapit. Nakatayo sa gitna ng mga talunang katawan. Itinago niya ang kanyang aura at kalmadong tinanong ang mga tulalang trainees kung ayos lang ba sila. Ang mga Hang City geniuses ay tumitig ng may pagkamangha. Nakilala nila siya, bilang si Su Hong mula sa Star City. At namangha sa kanyang monstrous strength dahil sa madaling pagpatay sa napakaraming Tier 3 experts. Nanunood mula sa talampas, nilabasan ng malamig na pawis si Wang Qingshan. Iginiit niyang malaman kung paano nagamit ng estudyante ni Qin ang isang lightning skill gayong ang kailangan daw nito ay isang healing art. Nang makitang ginamit ni Su Hong ang high-level skill nang hindi napapagod, naghinala si Qingshan na nakaabot na ito sa Tier 2. Lihim na gulat din si Qin Tianlei. Nagpanik siya nang mapagtantong mula Tier 1 ay naging Tier 2 si Su Hong sa loob lamang ng ilang araw. At itinuring na ang growth rate ng bata ay ganap na nakakatawa. Balik sa lambak, sinabihan ni Su Hong ang mga Hang City trainees na mag-retreat habang pinuprotektahan niya sila. Tulala pa rin sa kanyang lakas. Sinabihan nila siya na mag-ingat at mabilis na tumakbo palayo. Nang makaalis na sila, isang sakim ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Su Hong. Nagsinungaling ang babaeng cultist tungkol sa kanilang bilang. Sa katotohanan, mayroong mahigit 100 Tier 3 experts ang naroon. Sa tuwa, idineklara niya ang mga natitirang cultists bilang kanyang prey. Alam na sa 200 points per kill. Ang laban na ito ay magdadala ng dambuhalang profit. Bigla, isang malaking cultist ang susunod sumugod kay Su Hong. Umaatungal na dudurugin niya ito sa mga piraso. Hindi na tinag. Madaling iniwasan ni Su Hong ang depensa ng dambuhala at nagpakawala ng isang mabigat na suntok sa tiyan nito. Na nagpadala sa malaking lalaki na bumagsak sa lupa. Nag-iipon ng mas maraming kidlat sa kanyang mga kamay. Humarap si Su Hong sa mga natitirang kaaway at sinabing sila na ang susunod. Sa takot sa kanyang overwhelming strength, napaatras ang mga natitirang cultists. Samantala, isang lalaki ang umakyat sa mga hagdan ng pyramid habang sumisigaw ang mga cultists na si Su Hong ay isang monster. Nagmamakaawa sa kanilang commander na iligtas sila. Pagdating sa tuktok, huminga ng malalim ang lalaki, tinitingnan ang mga patay na cultists ng may baliw na katuwaan. Masaya niyang inanunsyo na ang kanilang mga kamatayan ay sulit, at ang kanilang sacrifice ay maaalala. Napatigil si Su Hong sa pagkalito ng ang dugo mula sa mga patay na kaaway ay kumontra sa grabidad. Lumulutang paitaas at humahagos patungo sa tuktok ng pyramid. Ang dambuhalang dami ng dugo ay umikot sa katawan ng lalaki. At napagtanto ni Su Hong na ito ang tunay na layunin ng ritual ng cult. Biglang sumabog ang dugo sa isang nakakasilaw na golden light, na nagpabago sa lalaki bilang isang blonde figure na may malalaking puting pakpak. Arrogante niya silang tinawag na mga mababang tao at iginiit na malaman kung bakit hindi sila lumuluhod sa harap ng isang noble ng heavenly god race. Habang ang lalaking may pakpak ay mayabang na nakalutang sa itaas ng altar, nakatingin sa ibaba sa battlefield, hinawakan ni Su Hong ang kanyang spear ng may sabik ng ngisi. Inisip niya na kung ang isang hamak na mutated cultist ay nagbigay sa kanya ng malaking payout, ang pagpatay sa isang pure-blooded member ay magbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang dami ng points. At dito nagtatapos ang Chapter 30.